Liliwanagin ko lang po ito, mga kaibigan. Itong halos 24 oras na, 24 na oras na nakalipas. Salamat pala, by the way, sa lahat po ng mga kasamahan ko sa traditional media, sa social media, content creator, vlogger, lahat-lahat po. Sa inyong mga kanya-kanyang suporta or opinion, analysis at iba pa. Pero siyempre, unang-una nire-respeto ko po ang inyong mga karapatan at mga sinasabi tungkol ho dun sa aking pag-alis officially ho sa PTV Port. Wala pong black and white na ako ay tinanggal, wala pong black and white na ako ay hindi na pinapayagan sa Channel 4. Ako na po ang nagdesisyon na hindi na ako babalik dyan. Matapos hindi ako payagang mag-broadcast kahapon with my guest, Claire Castro, Presidential Spokesperson, Undersecretary ng PCO, at General Trinidad, Spokesperson ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. At isa po sa gusto ko rin linawin, ako po kasi ang lahat po ng aking ginagawa at sinasabi, hindi ko binibenta, hindi ako nagbebenta. Naniniwala ako na principle not for sale. Ang paninindigan ay hindi ibinebenta at hindi po yan ang galaw ng inyong lingkod. Sa tagal ko na po sa industriya ng broadcast, hindi po tayo ganon. At dito ho sa social media. Mangyari ho kasi, may mga ibang na dinig ako doon sa kanilang mga sariling account, sa kanilang mga YouTube channel, na ako daw po ay nagpagamit sa DDS. Ginamit daw ako ng DDS kasi raw babagsak na yung Marcos. Kaya daw ini-expose ko yung katiwalian. Maling-mali po yan. Wala, hindi po ako ganun. At walang lalapit sa aking DDS kasi alam nila hindi naman nila ako makukuha. Prinsipyo po ito. Yung iba naman naghahanap ng ebidensya. Yung pong ginawa ko sa loob mismo ng istasyon ng PTV at doon ko sinabi na merong korupsyon at merong kapabayaan sa istasyon na yan. Sapat ng ebidensya yun. Dahil doon ko sinabi sa loob. Hindi press release, hindi sa labas ng studio. Hindi sa labas ng building, doon mismo sa loob. Live po yan. By the way, salamat po doon sa mga gumamit at ng isong yan. Na-play ko, nakita ko, salamat po. By the way, hindi ko naman sasabi kung sino-sino, madami po sila, marami po kayo. Pero isa ko sa akin pinasasalamatan ay si General Macanas, tama? At saka si yung retired general, ano ba yung general opinion? Ano nga nalimutan? Sorry, general, nalimutan ko yung title ng vlog mo. At saka si Chris Ulo. Chris, thank you Iba ka. Salamat. So, balik lang tayo dun sa issue. Wala po at hindi pwedeng gamitin ako sa ganon. Yung nagpapalabas na ako daw ay ginamit, nagpagamit dahil pabagsak na ang Marcos administration. Hindi po. Sinabi ko naman sa inyo from day one, nung araw pa, voluntary akong tumulong kay Marcos. BBM pa lang yan. Simula nang mag-file yan ng Certificate of Candidacy before election ng 2022. So, ibig sabihin 2021 pa lang nung filing. Tinulungan ko na yung voluntary sa radyo, sa television. At nung mag-vlog na nga ako, na magsimula ako ng 2021, tinulungan ko na siya until now. Hindi ako nagpakita at hindi ako hinanap ni Marcos personal. Hindi ako nakikita at hindi ko rin siya nakikita ng personal. Yung kanilang buong pamilya. Hindi ko ugaling magpunta ng Malacanang, kung ano-anong gagawin para lang lumapit, pupunta sa isang lugar para lumapit. Hindi ko po ugali yun. So, mali yung nagsasabi na binenta ko dahil magiging Duterte na raw ako. Wow. Huwag gano'n. Napakababaw na argumento. Argumentong suntok sa buwan yan. Argumentong for contempt only. Para lang kayo magka-abuse. Huwag naman. Huwag niyong gamitin yung prinsipyo ko at ginagawa ko dun sa maling impormasyong ginagawa niyo. Okay lang gamitin yung video ko at sinasabi ko kung nakalinya dun sa aking ginawa.
ng pagsasabi ng totoo at katotohanan. Ang katotohanan, katarungan, at kalayaan, karapatan ng taong bayan sa kanilang pera ang ipinaglalaban natin dito. Hindi po yung ang dating pinapalabas nyo na nagpapagamit ako, hindi. Ba't ako magpapagamit? Di ba? Mayroon pang isang, yung sinabi pa nga niya diba? Patuloy may nag-forward sa akin. Kaya ako nadinig, sabi niya wala na daw tatanggap sa akin na istasyon ng radyo kasi raw tinitira ko yung network na aking pinagtatrabahuan. Prinsipyo yan, iho. Kung nakakaintindi ka ng prinsipyo yan. Kung bakit ko ginagawa, katotohanan yun. Pero yung sinasabi mong wala nang kukuha sa akin, nagkakamali ka. Kahapon pa lang, 2 na yung tumawag sa akin Kanina meron na naman. Marami na nag-o-offer. Sa kanila ako mapunta. Hinihintay nila ako. Actually, yung isa nga matagal na akong kinukuha. Nung malaman umalis ako ng Channel 4, nauna pa siya tumawag sa akin. Inuna pa yung pagre-record sa akin kaysa nagtanong kung ano nangyari. So hindi totoo na walang kukuha sa taong may prinsipyo. Sa taong pinaglalaban ng katotohanan. Ako yun Pinangangalandakan ko yun, hindi ko pinagyayabang, pero totoo yan. So, ganun nga po ang naratibo naman talaga na gagawin po ng mga DDA. Sasamantalahin talaga nila yung pag-alis ni Sir Mike Abe sa PCO, sa PTV4, IBC13 at sa Radyo Pilipinas. Sasamantalahin nila issue na yan at lilibakin nila ang pagkatao ni Sir Mike Abe. Katulad na nga ginawa nila kay General Torre, diba? At syempre araw-araw na ginagawa nila kay PBBM. Yan po lagi ang kanilang ginagawa. Yung sa naratibo na si Sir Mike Abe ay magiging DDS na o binili daw po ng DDS ang prinsipyo niya, hindi po totoo yun. Malayo pong mangyari yun. At hindi po ganoon ang pagkakakilala natin kay Sir Mike Abe. Bukas na libro naman ng kanyang career life dito po sa sa media, pagiging journalist, pagiging komentarista. Alam natin na kahit si Kibuloy ay hindi po siya kayang patiklupin sa mga kung meron siyang nakikitang mali. Mali po talaga yon at ipaglalaban niya kung ano ang tama, kung ano ang totoo. Alam nyo, si Sir Mike Abe parang parang katulad ng ilan kong mga kakilala na mapanindigan sa kung ano po yung katotohanan. Pag alam nilang tama sila, alam nilang nasa lugar sila ang nagsasabi ng totoo. Nako, malabo mong mabali ang prinsipyo niyan. Malabo mong matapatan ng pera ang mga niyan, mga paninindigan, pagkatao, dignidad, integridad, kredibilidad. Napakahirap pong presyohan ng mga ganyang tao, hindi po talaga mabibili. Kaya nga po, alam nyo, lagi na mga ang binabato sa atin ng mga basher ay bayaran vlogger, bayaran na kung ano-ano, di ba? Pero habang tumatagal naman time will tell na hindi po talaga nababayaran ang prinsipyo ng kahit sino na kumakampi sa ating Pangulong Bongbong Marcos o naghahayag ng mga korupsyon, nagsasabi ng katotohanan, dahil nga po ang pinaka gusto lang naman talaga nating mangyari dito ay tulungan ang ating gobyerno, tulungan ang ating presidente na sugpuin ng korupsyon. At yun ang nakikita ko sa ginagawa ni Sir Mike Abe nitong mga nakaraang araw. Kaya po, pasensya na kasi meron din tayong ilang mga kaibigang vlogger na hindi nagustuhan ang ginawa ni Sir Mike Abe. Pero ako kasi tinitimbang ko din bago ako magsalita, bago ako bigay ng komento o ng opinion, tinitimbang ko din naman bago po ako magsalita. At yun nga po ang aking nakita. Nasa tama lamang si Sir Mike Abe, kaya po siya ang aking patuloy ang aking suporta sa kanya. At ako po ay hindi po
kumbaga magdadalawang isip na samahan siya sa laban niya na ito, lalo pa at meron nga pong korupsyon na nangyayari doon daw po sa kanilang istasyon. Idinudugtong pa sa iso ng Kibuloy. Ang Kibuloy at SMNI, wala na kami yan. Kung ano ang ginawa ko sa SMNI noon, ibang iso yun. Kaysa sa dito sa PTV, PCO, Presidential Communication Office. Mula kahapon, walang taga Channel 4 na magsasabing fake news ang ginawa ko. Lahat sila sumusuporta. As of now. Kasi araw-araw kong nakikita yung kanilang kalagayan. 3 taon nga eh. September 5, 2022, nang kuhanin ako ng gobyerno, dalhin dyan sa Channel 4. Kahapon, eksaktong 3 years. Everyday yung programa ko. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. 8:30 pa lang, minsan 8:10 pa lang, nandyan ako araw-araw. Kitang-kita ko. Ramdam ko ang kanilang kalagayan at pangangailangan ng studio, ng building, ng mga tao, ng mga power facilities. Lahat yan. Kaya kahit hindi sila magsumbong sa akin, ginawa ko yung aking dapat na gawin bilang mamamayan, bilang Pilipino at nagmamalasakit, at sinusundan ko yung sinabi ng Pangulo. Tulungan siya. Isumbong sa Pangulo ang problema. Yun ang aking paraan ng pagsusumbong sa Pangulo, na sabihin ko sa national television ang problema ng PCO at saka ng Channel 4. Kasi direkta yan sa Pangulo. Makakarating sa kanya yan. Kasi dadaan ako sa ang daming tumawag sa akin kahapon, tsaka kanin ng kagabi. By the way, salamat nga pala doon sa mga government official, Malacanang official. Naintindihan ako, nagpasalamat pa yung iba. Marami silang idea, marami silang suggestion, sabi ko, wag. Hindi yun ang layunin ko. Pero sila sinasabi, ganito ang gawin natin. Kaya sabi ko, no. Hindi naman yan ang purpose ng aking expose. Pagmamalasakit lang sa kalagayan ng Channel 4 na television ng bayan, People's Television, pag-aari ng taong bayan yan. Hindi yan pag-aari ng PCO. Hindi yan pag-aari ng kung sino lang, mamamayang Pilipino ang may-ari niyan. Kaya dapat nating pangalagaan, suportahan at mahalin. Ito yung nagsasabi na ako'y ginamit ng paggamit. Pakikita ko sa inyo ito. 2021 pa yan. Asia Pacific Luminaire Awards. Mike Abe, Outstanding Broadcast Journalist based on principle. Ayan o, basahin nyo. Kita nyo. Pinangangalagaan ko yan. Nagtiwala sila sa akin. Ginawa pa yan, no? Kung saan? Okada Hotel, Grand Ballroom, Manila. June 26, 2021. So, ilan yan? 5 taon na, halos. Bago pa dumating ito, marami pa tayong award na nasa likod ko. Pinangangalagaan ko yan. So, yung sinasabi nyong nagpagamit ako dahil babagsak na ang Marcos administration, never. Hindi babagsak ang Marcos administration kasi sinasabi niya ang totoo. Ang taong bayan ay susuporta sa Marcos administration dahil gusto ng Pangulo Marcos mawala ang korupsyon. Ayaw niyang pagtakpan at yun ang ginagawa ko. Huwag niyo naman yung gamitin yung ginagawa ko dahil lang sa inyong interes. Basahin niyo ang mga comment section ninyo. Kita nyo, iba ang sinasabi ng tao. Ganun lang po. Hindi po ako nagagalit, ha? Nire-respeto kayo. Kaya napilitan ako magpaliwanag kasi iniiba ang dating ng iba. May bumabanat pa nga eh. Ha? Principle is not for sale para sa akin. Ngayon, kung kayo ang gumagawa nun, bahala kayo. Pero ako hindi. Pangangatawanan ko yan. Alam niyo, sa totoo lang, kung sa pera ako nakatingin at yung sweldo ko kung magkano binabayad sa akin bilang talent nila, pwedeng ibali, wala ako yung problema nila. Wala akong pakialam sa problema nila dahil hindi naman ako empleyado. Talent lang ako. Hindi ako magbubulag-bulagan ako at magbibingi-bingihan ako kung anong meron dyan sa compound ng Channel 4 at kanilang ginagawa at kanilang kalagayan. Pero hindi ako ganon. Nakita ko, naramdaman ko, naririnig ko. Araw-araw yan nakikita ko. Hindi ko kayang tiisin yun. Yung 3 taon na nagtiis ako dyan at nakita ko ang sitwasyon,
Enough na yon. Kaya ngayong mga tumawag sa akin kahapon ng mga Malacanang official kung saan, Mike, bumalik ka, kami ang bahala. Mike, hindi ka dapat mawala dyan. Kami ang bahala. No, sir. Hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik dyan. I-offer pa nga nakapalit. No, sabi ko, hindi ako ganun. Hindi ako babalik dyan. Ayusin ka ako nyo. Ayusin nyo ang PTV. Ayusin nyo ang kanilang facilities. Tulungan nyo ang mga empleyado dyan. Ayusin nyo yung building. Ayusin nyo ang lahat ng kailangan nila. Yan ang ebidensya, yung buong building. Magpunta kayo dyan dahil inyong television yan. Television ng bayan yan. Puntahan nyo kung anong kalagayan niya. At masasaksihan ninyo kung ano yung mga sinasabi ko. Hindi ko kailangan maglabas ng resibo. Yung 3 taon na ako'y nandyan araw-araw, enough na. At doon ako mismo nag-live, inuulit ko sa kailang studio at sinabi ko yung katotohanan. Yun ang ebidensya. Thank you po. Salamat muli. Sorry po dun sa mga kung nasaktan kayo, kung ano man. Ang prinsipyo po ay siyang mangingibabaw dito. Hindi pera. Kahit anong kapalit, kahit anong offer, kahit hindi po yan pwede. By the way, salamat po dun sa mga tumawag, nag-o-offer, nagahan na ako, kailangan daw nila ako, gusto nila akong isama. Sabi ko, magre-relax muna ako. Dahil sabi, hindi tayo mawawalan ng trabaho. Dahil ang tao at ang prinsipyo kailangan ng matitinong opisina, kailangan ng matitinong kampanya, at kailangan ng mga taong nakakaintindi ng prinsipyo. Please like, share, subscribe, and follow. Relax lang tayo. Bagong paligo pa ako. Sorry po Kaya nila nakuha yung salitang babagsak na ang administrasyon ni PBBM o babagsak na si PBBM. Saan kaya nila nakukuha yung mga ganong naratibo? Di ba, Diyos ko naman, si PBBM pa ba ang babagsak? Si PBBM pa ba ang kumbaga mawawala sa pwesto? Kitang-kita naman natin na mas mahal ng mga Pilipino si PBBM kesa sa kanyang mga basher. Si PBBM trabaho ng trabaho. Mas lalo nga mamahalin ng ating Pangulo si PBBM. Mas lalong mamahalin ng mga Pilipino si PBBM dahil po dito sa kanyang ginawang expose na mga flood control projects na ghost project o kung hindi naman substandard, di ba, mga palpak. Mas lalo po siyang hahangaan, mamahalin. At mas lalo po nga makikita ng ating mga kababayan na siya po ay meron po talaga siyang meron po talaga siyang political will para po ayusin ang kung ano man ang issue ng korupsyon sa ating bansa. Di ba? Yan ang katotohanan yan eh. Hindi naman anong babagsak? Paano babagsak ang isang presidente na walang ibang ginawa kung hindi ang kapakanan lamang ng bayan ng kanyang iniisip? Di ba nga, dito nga sa kanyang expose, sabi nga niya, kahit na kaibigan, kahit na malapit pa sa kanya ang masagasaan ng pagbubunyag niya na ito, wala siyang pake dahil mas importante sa kanya ang mga Pilipino. Di ba? Napakalabo naman nun sinasabing kaya umalis si Sir Mike Abe sa gobyerno o sa PTB4 dahil babagsak na ang pamahalaan ni PBBM. Naku, malabo po yan. Hindi po tayo matutulad sa Indonesia. Hindi tayo matutulad sa kung ano mga people power pa na yan. Naku, hindi na po yan magtatagumpay. Malabo na po yan. Na bumenta na po yan yung mga ganyang kumbagay galawan. Nakita nyo naman, EDSA 1, yan marami. EDSA 2, EDSA 3, marami man pero hindi po katulad talaga ng EDSA 1 at ngayon po na may nagtatangka na magkaroon ng EDSA 4, EDSA 5, naku, malabo po yan. Hindi po ninyo mapapababa sa pwesto ang isang presidente na sinusuportahan ng majority ng taong bayan. Kaya yung ganoon na syempre sabi ko nga, 'di ba, sasakyan syempre yan ng mga DDS, sasamantalahin nila ang pagkakataon na ito para wasakin ang kredibilidad ni Sir Mike Abe. Kaya lang, paano mo mawawasak ang isang Mike Abe
na napakarami na pong napatunayan at napakarami na po niyang ginawa na ilang beses na ang kanyang prinsipyo po ay hindi po talaga matutumbasan ng kahit anuman na halaga, anumang posisyon, anumang pangyayari dito sa ating bansa. Kaya nga ako, sabi ko nga, dun sa isa kong vlog, sabi ko, kung si Sir Mike Abe ay gagawing press secretary o PCO secretary, aba, sus Mario Joseph, most qualified po ito dahil si Sir Mike Abe ay kitang-kita natin ang kanyang prinsipyo. At ang korupsyon, ayaw na ayaw niya yan. Diba? Kung meron pong nararapat na mapwesto sa mga ganyang posisyon, dapat yun talagang meron pong mataas na integridad at kredibilidad at yung prinsipyo hindi po mapepresyuhan. Yun sana. 'Di ba? Ang katulad ni Sir Mike Abe po, 'di ba, ay yung unbiased opinion at balanse na pagbabalita. Yan po ang pinapakita sa atin ni Sir Mike Abe. Kaya nga po ako, 'di ba, kita niyo naman, talagang ako'y sumusuporta kay Sir Mike Abe, talagang true thick and thin etong aking pagsuporta sa kanya at nakita ko talaga ang kanyang kumbaga pagpupursige na matulungan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya lang po mukhang meron pong iba na ayaw yung estilo ni Sir Mike Abe na paglalahad ng kanyang pagbabalita at kumbaga yung kanyang kumbaga style ng paglalabas ng mga expose, ayaw nung iba. Kaya po kung meron man pong nasagasaan, meron man pong nasaktan sa ginawa ni Sir Mike Abe, pasensya na po kayo, di ba? Yan po talaga si Sir Mike Abe. Saka sabi ko nga kay Sir Mike Abe, you cannot please everybody, di ba? Meron mang mga natuwa na katulad namin at katulad ng mga supporter niya, pero sigurado ko meron naman talaga ding iba na mga hindi po na natuwa sa kanya at hindi po nagustuhan ng kanyang ginawa. Pero di ba, ganun talaga. Kapag ikaw ay tumayo at pinanindigan mo ang iyong katotohanan, ang iyong gustong mangyari, meron talagang mga tao na aayaw sa iyo, di ba? Yun po ang totoo niyan. So, maraming salamat Sir Mike Abe sa patuloy po na inyong paglilingkod bayan kahit po sa inyong YouTube channel, patuloy natin siyang mapapanood, di ba? Sana merong ilang mga private media company diyan na mabigyan ng project si Sir Mike Abe sa kanyang mga paglalahad ng mga katotohanan, mga katiwalian, kabugukan sa gobyerno, di ba? Kailangan natin ng isang Mike Abe sa mainstream media. So, yun lamang po. Maraming salamat. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Thank you po.